Hi guys! So, nung nakaraang Mother's Day, meron sa akin nagbigay na isa sa mga ate ko sa trabaho na jewelry box siya. Ngayon, gusto ko siya lagyan ng mga alahas na napundar ko dati. So, since meron din kasi sa akin ng mga nagme-message kung saan daw ako bumibili ng mga alahas ko. Ganyan naman guys yung lagayan ko ng alahas. So, the reason why hindi ako bumibili din ng ganito, ng kapalit nito, kasi bigay din sa akin to ng kasamahan ko naman noon sa Taiwan ako. Kaya yan, memorable sa akin yan. Tapos ito, yung lagay naman ng relo ko. Nakalagay lang sa laundry pouch. Ganito siya, tapos siyang lid. Tapos, ito naman yung luma ko. Jewelry box na warak-warak. Low budget na jewelry box. Ito yung mga alahas naman na napundar ko. Nandun naman ako sa Taiwan. So, sa mga nag-message pala sa akin, sa Taiwan po ako bumili ng mga alahas ko. Kasi sa Taiwan kasi guys, 24K Chinese gold ang alahas doon. So, maganda talaga siya when it comes to investment. So, ito siya. So, binilan ko siya ng ganito. Yan. Para ito ko na siya malalagay. Naka-separate na siya. Tapos, yun naman, nakapardible. Para hindi na siya mawawala. Bata pa lang, alahera yung lola ko. Tapos, yun, ibigay niya ako ng mga alahas. Pero nga kasi, syempre bata ako, nawawala ako. Hanggang sa dumating yung time na pinapasuot na lang sa akin ng lola ko kapag mayroong mga okasyon. Noon, kapag birthday mo, Pasko, fiesta, yun, dun mo siya susuotin. Ako, ayoko ng gano'n, yung hubad-hubad. Nung lumaki na ako, kaya bumili, nakaka-LL na tayo. Hindi ko na hinuhubad yung mga alahas ko. Makapapansin nyo, iba-iba yung kulay niya. Kasi iba-iba rin yung gold niya. Ito is 14K na gold. Bali, tricolor to. May rose gold, tsaka white gold yan. Bigay sa akin to na auntie ko nung gumraduate ako ng college. Ito naman is 18K Saudi gold. Ito yung una ko napundar after ko mag-Japan. So, ito naman, Chinese gold. So, iba yung kulay niya talaga. Kung mapapansin nyo, mas madilaw to kaysa dito sa mga to. So, ito naman, yung una ko napundar nung nag-Taiwan ako. Ngayon pa siyang Mandarin na nakasulat ng ibig sabihin ay hope. Tapos, baliktaran yan. Tapos, ito naman, dragon yan for protection. Noong time, 2017, mura pa kasi ang Taiwan gold nun, guys. Kali ng time na yun, 5,000 NT pa lang yung bilihan ng gold nun. So, nasa 8-9 pa lang siya nun sa peso. So, nagtanong ako ngayon sa kaibigan ko, ang value na ng Chinese gold ngayon per gram is nasa 12,500 NT. So, kung pag kinonvert mo siya, nasa 22,000 something. Ikaw nasa Taiwan ka or sa man bansa, kahit anong klaseng gold yan, mag-invest ka pa rin kasi talagang investment yan. Sinasabi nila na yung 24K daw is malambot. Depende kasi yan sa gramo, syempre. Kung ang 24K mo is gaang, asahan mo na talaga na malambot yun. Or mayuyupi siya. At saka hindi siya pwede pang everyday use. Pero kasi sa akin, in everyday use ko itong mga to. Tsaka to. Kung makikita nyo ito, Saudi gold to. Kasi magkaiba siya ng kulay, diba? Eto, hindi naman siya nayuyupi kasi nga mabigat siya. Example din, so this one, magaang. So, kita mo, deform siya, diba? Magaang kasi siya. This one naman is mabigat. Solid talaga siya. Depende siya sa bigat. Pero, kung gusto mo naman ng everyday wear mo siya, go for 18K gold. Para sa akin kasi, kahit anong klaseng gunto pa yun, as long as gold at nasasanla, talaga namang investment yan. Kesa naman bumili ka ng mga gadget, diba? Umuwi ako last 2019 sa Pilipinas. Chinese gold ko, pina-appraise ko siya sa Villarica at saka sa Cebuana. Talaga naman ang taas talaga ng tinubo. Kahit na nagamit ko siya, tubo pa rin ako, diba? Okay na rin yun. Napakinabangan mo na, tapos tumubo ka pa. So, good investment talaga yun. Napala guys, kung punta kayo ng Taiwan, kasi masyadong maliit kayo, hindi nyo makikita. Mga naka-engrave na 999.9K nakalagay. Ibig sabihin, naka-gold niya, 999.9 ang purity ng gold niya. So, bakit ba magandang investment ang gold? Sa tangible assets siya. Ibig sabihin, hawak mo, suot mo, so hindi siya mawawala basta-basta. Nag-appreciate ang value. Siyempre, lalo na kung gold siya, platinum, especially kung meron siya mga diamond o yung mga special or rare na gemstone, ganon. So, pwede rin siyang as portable wealth. Daling-dalin, hindi kagaya ng mga lupa o yung mga ari-arian mo. Meron din siyang sentimental value. So, pwede mo siya ipamana or pwede mo rin siyang ibenta in the future. Yun nga, pwede mo siyang ipasibuan. Yun nga, tumataas yung value niya. Not unlike ng mga gadget na bumababa yung value. Ito naman, hindi, tumataas ang value niya. Bonus na yun kasi nagamit mo naman na or napakinabangan mo na yung alahas, diba? Ang consequence naman ng pag-aalaha, bumili ka ng mga may design, yung mga LV, ganon, Gucci, kagaya nito, mga Tiffany na nakalagay. So, meron siyang tinatawag na craftsmanship or yung labor. Bili ka ng mga ganito. Hindi lang yung gold ang pinakababayaran mo, pati yung pagli-labor din. Kaya minsan, talagang mas mahal yung mga merong mga design na alahas kumpara sa mga plain lang na kagaya ng ganito. Tapos, hindi rin siya agad nabibenta ng full price. Siyempre, meron din siyang depreciation, lalo na kung hindi siya pure gold, kaya hindi siya branded, ganon. Risk din siya sa mga nakaw or pagkawala. So, itatago mo siya talaga sa mga safe place. Mga diamante na yung mga naiipon mo, tago mo siya sa bank
bangko. Meron doon mga vault sa bangko. Na meron kang bar of gold, mga Yamashita treasure. Doon mo siya itago. Not always liquid. Ibig sabihin, hindi mo siya kagad pwedeng i-convert ng cash, not unless na meron kang buyer or nagkasundo kayo sa price. Ang tips ko naman, kung gusto mo naman mag-invest ng gold or mga alahas, siyempre bibili ka sa mga trusted and reputable sources. Yung mga trusted seller, nagbebenta ng gold, tsaka yung merong resibo, tsaka appraisal. Yun lang guys. Sana nakatulong. God bless everyone. Bye!